our next topic, there is part 6 ng atong natunan. We will be studying chapter 4, verse 17 to 32. Kung hindi na karon matapos, kung mag-abot ng aton nga limit sa aton time, then nasunod naton nga adlaw, no? So last time we studied, actually sa aton pagtulunan, sang prelude to Christian walk. Kay na mention ko sa inyo nga from chapter 4 to chapter 6 o sa katapusan nga chapter sang Book of Ephesians, ang teaching ni Pablo dra ang paggawi, ang pagkabuhi sang isa ka tumulo. So natun-an ta last time nung we should be worthy or we walk worthy of our vocation, kundi man ta nga panalgan sa pagkabuhi, ano man nga mga kulokasyon, anong nga bukasyon, dapat nga maggawi kita sang takos sa pagkakristuhanon. Okay? Kung ano man ang obra mo, dapat isa ka katumulo o gidya unahon mo gidang Ginoo sang sa imo bukasyon. Then endeavor to keep the unity. Kag naton-an naton ni nga even if this is not possible among many churches, possibly niya sa isa lang niya ka local church. And even nga sa mga local church, hindi magani mag-unite bangod sa nakalain niya problem. That's why kisa hindi ta ma-avoid ang pagsiparar sa mga tumuluo. Kay ti budlay nga magtrabaho ka sa Ginoo nga mag-alagad, nga hindi ka mo nagahinang panay. We read all of those verses, no, nga na-refer sa ka local church kung paano nila ma-keep, no, o kung matuman inang pag-isa. Then we learn about gifts nga ang Ginoo nag-provide sang mga dulot sa tagsa katumulo in order nga magamit niya sa pag-alagad sa Ginoo. And then we also learn that we should have leaders nga nag-equip. Kung may ara kita mga pastors and teachers, ang ila sila nga una gidyang trabaho nga i-equip o kung himunan, no, ipreparar ang mga tumulo sa buluhaton. Kaya ti paano sila di magtrabaho kung wala sila ma-train. Kasubong sang kauso, subong nga mga ginahimo sa mga simbahanan nga nag-live stream sila sang ilang nga mga services. Sa amon sa Lifeway, mag-train gid, no? Amon mga technician da, ginambalagi na kon sila nga i-disciple mo ang ibang nga young people. So damo kami sa mga trainee, panawag sila, equip them so that they will understand sang trabaho sila nga mga equipment. Kaya man importante man ang sa subong nga panag-on niya, kinanglanon ang sound system, ang audio, kag video, kag presentation. Then, ang goal nila, ang pinaka-goal nila so that we will grow into what God wanted us to be. May target din ang Ginoo sa mga tumulo nga magtubo kita sa kagustuhan niya nga anong matabo sa aton. Nga mamunga kita, kag mangin effective nga galamiton sang Ginoo sa atong kabuhi. That's why nga isa sa mga prayers naton nga kabay nga maintindihan sa mga tumulo ang ila pagkalinuwas kag anong plano sang Ginoo sa kabuhi mo. If you are a believer, if you are a Christian, a saint, God has a goal in your life nga sa diin gamito niya ka. Kaya mo na ginluwas siya ta para mag-alagad sa iya, no? We are His masterpiece, created in Christ Jesus unto good works. So kinahanglan anay nga i-equip kita kung hindi kita ma-equip, then we cannot do the work effectively. Okay, so we'll switch into this Christian walk ng ginatudlo sa aton. Dili kita sa Ephesians chapter 4 beginning with verse 17. By the way, ang pulong nga ginausab diri nga walk, which you can actually read, makita mo ni sa book of Ephesians maybe 8 or more times nga gina-emphasize ni Apostol Pablo ang walk, ang paggawi, no? We should walk as a believer. So, it means the way we live as saints. Amo na po balon sang pagginawi. So, number 1, diri nga walk, silindri ni Apostol Pablo sa iyang ginsulat sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 19, is walk not as Gentiles. Una gid nga warning, nga karon nga tumuloon na ta, hindi ta magawi kasubong sang mga hintil o kon mga pagano. Kag hindi ta magsunod sa mga teaching sa mga Grigo, sa ilang mga philosophies, no? Kag mga kalibutanon nga mga papanudlo. Kaya ang aton niya nga teaching is from the Word of God. That's why sila nga diri sa Ephesians chapter 4 verse 17, actually sa King James Version, this I say therefore, and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk,
in the vanity of their mind. So warning ina nga hindi na kita magawi sang kabuhi sang hintil. Kahit isang una actually sa hindi pa kita tumuluo, dira kita siya nagagawi, di ba? So ang challenge ato ni Apostle Paul nga bayaan ta na ina nga kabuhi. Dala ng mga bisyo, ang mga ginahimo ta sa una nga hindi acceptable sa Ginoo, dapat magbag-o na. Di ba ni Pablo, if any man be in Christ, he is a new creature. So basahan ta bala sa ISV, no, sa International Standard Version, para mas mahangpa naton sa linya diri ang King James dira ara sa babaw, no, ara sa Dason ISV. Therefore I tell you and insist on in the Lord not to live any longer like the Gentiles live, thinking worthless thoughts. So hindi lang tayo magkasubong sa mga hintil nga ang word nga vanity na blang way pulos nga mga panguna-huna dulaon ta na. Islan tang aton thinking, no? Lingaris ang iban mindset. Ang mindset naton should be changed. Kung paano na matabo? Siyempre, the more that we are being influenced by something, kung ano man ang ga-influence sa aton, amo nang gagawa sa kabuhi ta, no? That's why nga dapat ma-influence kita sang Word of God para ma-produce sa kabuhi ta ang mga bagay nga acceptable sa Ginoo. So kung ano man yung gawin ita sang una, hindi ta na napagbalikon, no? In fact, silindri sa verse 18 pagid, having the understanding darkened, inaghambal na nungod sa mga Gentile, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So bangot ang mga pagano hindi nila naintindihan ang pulong sang Ginoo, ang kabuhi nga gusto sa Ginoo nga kabuhi sa aton kabuhi, no? That's why nga sila dire alienated sila from the life of God. Umbutang balon naton alien o kon stranger o kon ang mga hintilya wala na sila kaintindi sang pamaagi sang Dios. That's why hindi ka matingala. Siyempre wa man na tingala kon anong ginahimo sang kalibutan, di ba? Di galing masubo da kay damo sa mga Kristiyanon nga ang gawi kalibutanon. There is a saying actually nga, we are in the world, but let us not live like the world. Okay? Ari kita sa kalibutan, alang-alang lang magkabuhi kita sa mezzanine floor sa kalibutan. Butang balon, abe, kung ang plano sa Ginoo nga kung nagbatong ka sa Ginoo, ibutang ka to sa second floor, abe, kay wala man na siya ng second floor. Ari makita sa kalibutan gyapon, kay ti ari ding ministry ta, ari ding mga tao nga dapat alambuton, pero dapat may ara kita sa natawag nga change of values sa atong kabuhi. And it will only happen by the influence of the Word of God. Kahit yung kalibutanon ng mga tao, ila ang influence sa ila mo. No? Di mo na maintindihan. That's why delikado kung hindi mo lang tawon gid, no? Ang kabudlayan nga atong mga kabataan, mag-eskwela sila sa mga kolehiyo, kung sa mga eskwelahan nga ang teacher nila yati, wala yan usar sang Biblia o kung wala gapati sa Bible. So, ang gina-feed sa ila, no? Tublangin ng bal ko last time nga, imaginon mo nga ang kabataan ta na expose sa influence sining kalibutan, ang tanan ng mga filosofiya sining kalibutan, no? Ginatawag na ni Paul nga rudiments of this world. Amo na nag-influence sa ila. Di dapat, that's why, no? Amo man ang gagwa sa ila kabuhi. That's why sa Romans chapter 1 verse 21, ang kabuhi sa mga Gentiles, amo ni sila ni Paul, because having the knowledge of God, and even some of them, no, kabalos lang may Diyos ng kalibutan, they did not give glory to God as God, and did not give praise, but their minds were full of foolish things, and their hearts being without sense were made dark. Mabasa mo sa Romans chapter 1, actually beginning with verse 18 to the following verses, nga naghambal rin si Apostol Pablo kung nga ang kaakig siyang Diyos, iula niya sa mga tao sa kalibutan. Kaya wangod ang mga katawan, wala nila gina-recognize ang ginatudlo sang Ginoo sa ila. Ang knowledge of God, hindi nila pagpatihan. Sa bagay ni Apostol Pablo, they worship the Creator. They worship the creature more than the Creator. Mas ginasimba sa mga tao ang mga tinuga, kag hindi manunuga. Sa bagay, when we talk about worship, ang dapat lang i-worship po natin, ang Creator eh. That's why we worship God, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit, because they are Creator.
Hindi tayo mag-worship sa angel kag mga tawo, no, sa mga saints, kay because they are creature. Namo na lang ta kung magpamangkot ka, sinong dapat simbahon? Ang sabat daya, ang creator. Diri sa Romans chapter 1, the reason why ang wrath sang Ginoo ko ng kaakig sang Ginoo ibubo niya sa mga katawan, it's because that they are worshiping the creature more than the creator. Di bangod amo na yung practice ng mga Gentile, no? And then sa Romans 12:2, di ba? Sa King James Version, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ginhambal ni Apostol Pablo sa chapter 12 nga surrender na gid ang atong kaugalingon sa Ginoo. Kaya hindi tayo magkompormi, no, sa gawi kag sa teaching siyang kalibutan, kundi nga our mind should be renewed, you know, by the Word of God. There must be a transformation of our thinking. Okay? Kaya sa basic Bible na version, nagasiling, let not your behavior be like that of this world, but be changed and made new in mind, so that by experience you may have knowledge of the good and pleasing and complete purpose of God sa atong mga kabuhi. So, na-mention bala ang natawag nga worldliness. Actually, maghambal kita sa worldliness, hindi man siling sa itsura ta, kaya almost tarantang nga ginasuksok, worldly man. Wala man ta sang kasabong sini, hindi man ni heavenly microphone, hindi man ni heavenly headphone. Ang bayo ko, worldly man eh. So when we talk about being worldly, it is actually the thinking or the system. Ito lang mention ko a while ago, nga we are in the world, but not conforming to the world. Ang naming ilustrasyon da, ang boat lang, baruto. The boat was made, you know, for the water. But if the water gets inside the boat, lain naman na yan, sugid. But walang ginobra ng mga boat, ang mga ship, para nga gamiton sa tubi. Alang-alang mula na palanguyon sa duta. So they were made in order to be put in the water. Pero, kung sumulod ng tubi sa inside the boat, malunod, di ba? Malugdang na iya. So, bumana kita, no? We are made to live in this world to minister to the lost world. But if the world system or mindset should come into us, di ma-change ang aton perspective sang plano sang Ginoo sa atong kabuhi. Amo na nga ang siling dira sa Psalms chapter 1 verse 1 sa King James Version, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Di gusto mo mangin bulahan o kung malipayon, kay the word blessed also means happy. Happy is the man. If you want to enjoy real life, and you will be blessed by God, do not walk in the counsel of the ungodly. Yun yung mga ungodly, hindi man sila siling mga barumbado nga klase tao, di ang mga philosophers, no? Mga maalam, ang mga professor sa college, hindi man na sila mga kriminal, o hindi man mga malain nga tao, pero bangod nga wala sila nagka-consider sang Word of God. Actually, ang pulong nga ungodly are the people who teaches, you know, their principles and maybe their philosophies not basing on God. Kita mo, no? Sa mga tao nga ang ila lang iya nga kaalam, pangunahuna ang kalibutanon, bangod ba sila gapati sa Diyos, hindi nila magamit ang Bible. Hambal ni David sa Psalms, nga ang malipayon kagbulahan nga tao, among tao nga sagad, nga wala nagapamati, wala gapamati, sa laygay sa mga di Diyos noon, naman ang putambalon. Actually, sa basic Bible in basic English, ang yes na nga translation da is that, happy is the man who does not go in the company of sinners, or take his place in the way of evildoers, or in the seat of those who do not give honor to the Lord. Sakto, no? Ang malipayon nga tao, wala yan nagasunod sa mga makasasala o kung sa mga di Diyos noon, yung makatauhan, kundi sa Ginoo, no? Adra sa we'll move on to verse 19 sa Ephesians, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Di amo man gyapon ang gawi sa mga hintel in basic Bible translation,
who having no more power of feeling, have given themselves up to evil passions, to do unclean things with overmuch desire. Amo na yung gawi isang mga tao nga wala Diyos sa kabuhi nila mo, no? So, isama kita man sa mga reliyoso nga tao, may bibikas nga kung gabasa man sa Bible o kung ginawali man sa ila simbahan, even though nga hindi lang biya clear ang nahanungod sa kaluwasan, kaya damo man sang nag-claim yung Christian o kung religious, no? Nga wala lang niya kapati nga maluwas kapagi sa pagbaton kay Kristo Jesus, and yet they are also having those words sabi nga maghimo ka sa maayo, hindi ka magbutig, tumalon mo 10 commandments. So you can see that their lives actually makabig na itong religious. So, hindi silang mga tao, ang subulan kahit nagsala lang sila sa ginatawag nga pamaagi sang kaluwasan nga si Jesus lang gidya ang makaluwas sa aton. So, ang mga ginakabig diri ang mga pagans, mga Gentile, ang practices, di sa bagay, bisan mga religious mga tao when it comes to their practices, makita man Japon ang compromise ng ilang kabuhi, no? So, that's why nga una dira nga walk is do not walk as the Gentile walk, verses 17 to 19. Hindi ta magawi kasubong sa mga hintel, sa mga practices sa mga Gentile people. Ginambal ni Pablo of course, sa mga Gentile mismo, no? Ito ang mga Christians diri sa Ephesus. A lot of them are makabig naton ganiya hindi Jewish, no? Mga Greek, mga makabig naton nga mga Hintil, mo nang consideration sa Bible between the Jew and the Gentile. Okay, so hindi na naton pag-igawi ng mga ginahimo ito sa una. We must have to live at a life that is changed. And secondly, hindi lang do not walk as Gentiles. Ay kadua ang challenge ni Paul is to walk in truth. Dira sa chapter 20, sa chapter 4, verse 20 to 32. Okay, sila yung sa verse 20, but ye have not so learned Christ, if so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. So after nga naghambal si Pablo nga hindi ta magawi kasumong sa hintel, kay bangod na tudluan kita sang mga pamaagi sang aton Ginoong Kristo. Kasi lang hindi ni among natun-anyo kay Jesus That's why nga kung tumulo kita kag aton kabuhi, though hindi kabuhi sa tumulo, we are not walking in the path of a believer. Di sila ni Pablo sa mga taga-Ephesus, you have not learned this, in Christ. Hindi yun natun-an kasi lang kung nakatuon ka mo kay Kristo ang ginatudloy sa inyo mga kamatuoran, no? So lantawon ta ang teaching ni Lord Jesus Christ nga amo ni ang ginatudlo diri sa Bible kag gina-emphasize sa mga apostles especially in the writings of Paul. Sa BBA sila diri, for this was not the teaching of Christ which was given to you. It means hindi ni amo ang gintudlo sa inyo sang Ginoo. Tikisa many times mabasa man na naton ang mga writings ni Paul, mabasa lang ka. Maybe ginawali sang mga pastor, mapatian ta. Pero pagka-puli ta, balay naton, lipatan na naton na. Kaya wala na gina-apply sa aton kabuhi. Ang gina-require sa Ginoo nga, even si James Gasiling, that we should be doer of the word and not hearers only. No? Tinuhaan tagid, by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, nga ma-apply ta sa aton kabuhi ining mga natun-an ta kay Kristo Jesus. Kasi dito sa verse 21, if in fact you gave ear to him, kung nagpamati ka mo, no? And we're given teaching in him, even as what is true is made clear in Jesus. So si Jesus Christ siya ang kamatuoran. Gina-claim na ni Lord Jesus Christ mo, di ba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ara kay Jesus Christ ang kamatuoran. That's why nga, other than that, siguro ano blang opposite sang kamatuoran, kundi kabutigan, no? So, amo na nga ang ato niya kabuhi bilang Kristohanon. There is a challenge that we should walk in the truth. Ipa-attend tagi sa kabuhi. That's why ang una dira, no? Naginhambal ni Pablo sa verse 22, you have to put off the old man. Sila niya, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitfulness or deceitful lust. May aring kitang ubahon.
Kag diri sa sini nga mga dinalan ginasulat ni Pablo ang putting off kag ang putting in, no? Putamolon ano ang ubahon kag anong suklubon. Kay ti madamo pa kita sa mga ginahimo nga wala pa mauba sa atong kabuhi. Kung ano man na sila nga diri ang mga conversation o kung kabuhi sa mga daan nga tao, but the old man is our old character as believers nga according sa kay Pablo, corrupt according to the deceitful lust o siling sa BBE para maintindihan tayo yung translation that you are to put away in relation to you earlier way of life. Ang kabuhi ito sa una, the old man which has become evil by love of deceit. So tanan kita ang mga tumulo, anong kabuhi ito sa una? Once we become Christians, kinalan ina nga kabuhi mag-change. And by the way, this is a warning also, nga we do not do that by ourselves. Kay kisaba, sibla kung tinguhaan ta nga magkabuhi nga tumulo, amo ginada ang hindi acceptable sa Ginoo. But amulon, we try to live Christianity by our own power. Hindi pwede nga ma-produce kita. There is nothing in us as human being, as sinners, nga makaprodukto kita sang mga bagay nga acceptable sa Ginoo. Kaya ang unod sa atong kabuhiya, mo ning natawag nga old man, ang atong sinful nature, no? Ara gidya na amo gina yung mangibabaw. So, what we need is submission to the Lord. Kag amo na kinahanglan nga nagatuon kita sa iya pulong, kag magkabuhi isang tadlong by the power of the Holy Spirit. Kay ang ginambali Pablo nga fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5, hindi nato nabuluhaton, no? Hindi nato yung natawag bula nga gawi naton. Let's try going there bala, no? Sa Galatians kay compare gina ni Pablo dira ang nanungod sa kabuhi sang isa ka tumulo o kaysa aton old life sa una, no? Let me find that in the book of Galatians chapter 5 beginning with verse 19, no? Verse 19. Let me read that in King James Version. Okay, siling dira, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, revealings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So ang aton normal yang kabuhi, ang nagwa sa aton niya, diri sa King James medyo daw, hindi mo mahangpa ng ibang words dira, no? Let's shift to International Standard Version, no? Kay mas klaro tayo. Now the actions of the flesh, matamolon ang produkto gudya sang aton old sinful nature, amo ni sexual immorality, impurity, promiscuity, idolatry, witchcraft, hatred, rivalry, jealousy, outburst of anger, quarrels, conflicts, factions, envy, murder, dalasa pa ganing pahubog, no? Drunkenness, wild party, mahilig yung mga tao sa mga disco, sa mga binailidra partying, and things like that. I am telling you now, as I have told you in the past, that people who practice such things will not inherit the kingdom of God. So, by nature, amo niyang gagwa sa kabuhi nato niya. Kaginambala sa verse 22, no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such things. So kung naton lantawon, no, ining ginambal ni Pablo dere, ang old man, no, natawag ya, amo niya ang verse 19 to 21. Amo gini natural nga kabuhi sang isa ka tawo. Ti ang ginasuggest ni Apostol Pablo diri nga i-change ta na nga kabuhi, no? I-change naton sa i-renew ng butamulo niya dira nga ang aton nga kabuhi dapat makita ang bag-o nga kabuhi nga ubahon ta na. Ti sino na i-action ang mag-uba sina? Siyempre kita you have to decide. But in a way, sometimes nag-learn kita sang Word of God
ang balaan ng Espiritu magahikot din sa kabuhi naton. And then, the change will come. And I pray nga kabay nga sa sining nga time, no, kay daway na kita sa tion, nga padayon naton, no, ang maintindihan ang katuyuan gid sang Ginoo sa aton kabuhi. No, He wanted us to walk in the way nga ginpreparar niya sa aton. That there will be changes in our lives. Not by our own effort, but by the fruit of the Holy Spirit nga kinahanglan as ang total submission to the Lord. That's why muna kinahanglan tumulo should be prayerful and always surrender to God. Kaya hindi natin ma-produce ining kabuhi nga gusto niya. But when we submit ourselves to God, then makita sa kabuhi tayo ng mga changes. This will not be possible sa mga tao nga wala Kristo sila kabuhi. That's why I'm saying nga ining book of Ephesians gisulat sa mga believers. Sa mga believers nga gusto sang Ginoo magtubo kag mangin pinuslanon. Kaya manti hindi basta-basta, no, nga magamit ang mga tumulo kung hindi sila nagtubo sa Ginoo. I pray nga padayon ikaw sa pakiupod diri sa aton para nga sa pagtuon natin sini madugangan ang aton ihibalo agud nga magka-decide kita for the glory of God. Amen? Tungtong sa lesson nga tinion, ininyo biyan, Pastor Itabag. God bless you.